tomorrow. Dahil saglit dito sa DNR ng Quezon for registration tsaka inspection ng mga gamit. Air Management Office. Ako po si Jane. Ako po ay dating nagko-coordinate ng mga reservation ng hikers pero nalipat po kami sa project. Ito po si Ma'am Ana. Siya po Ma'am Ana. Ng bundok Victoria sa Ilaga at bundok Bulanjau sa Timog. Ito rin ang pinakamataas na tuluktok sa buong lalawigan na may taas na 2,086 na metro. Later. Daan dito sa tourism ng Municipality of Rizal. Nasa Camp Paray-Paray. So, around 5:40 p.m. Tapos, doon yung magandang sunset. Ano ba kasi sila nagpuan? Bakit po kami ginanto? 1 hour later. Courtesy call tayo dito sa Barangay Ransang. Ay, municipality pa rin ng Rizal, Palawan. So dito na yata yung jump off point. Later. So stay for the night. Wow, naon. And early dinner. Kasi walang kuryente dito. Okay, Panginoon, marami pong salamat sa araw na ito, Lord. Ang pagkain ito, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus, ay nilinis namin, Panginoon, our Lord God. Maraming po salamat sa biyaya, sa araw-araw, Lord God, na biyaya na binibigay mo sa amin, Panginoon. Maraming po salamat. In Jesus' name, Amen. The next day. Day 1. Mount Pantalingan, Ike. So parang gumising kami ng 3 a.m. Then kumain. Then alis kami ng 4 a.m. Bigyan mo kami ng lakas, Panginoon, na mapagtagumpayan namin ang aming akyat, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sobrang haba daw. And after 30 minutes na lakad sa kalsada, parang ito na yung totoong jump off point. Almost 1 hour ng hike, so far average yung difficulty. So rest muna dito sa may malaking puno. So pawis na pawis, hirap na hirap. Kahit almost 5 a.m. may init pa. Mainit pa rin. Yan, 1 hour and 30 minutes ng lakad. Narating natin yung signage na to. Sinagpan, Signapan Valley. Taot ba to? Ito yung papunta sa kuweba. And almost 2 hours ng hike. So ito yung madadaanan natin na view deck. May signal dito. Kaya yung iba naming kasama, puro trabaho na naman. Short dress. Lakad ulit. Ito yung view deck. So maganda rin yung view deck na yan. Parang kita yung portion ng Southern Palawan.
Almost 3 hours ng hike. Yan, medyo nakataas na yung araw. So far, parang easy to average pa rin yung trail. Pero ang init. Pinalayas lang ako ng mga joiner ko Mga ayos, sila din kasi seryo. Pinalayas ako. Doon sa labas, kami na magluluto dito. Si young husband, siya lang nag-prefer mag-isa ng mga guests ko. Yan, sobrang daming mga malalaking puno na makikita dito sa trail. Sa mga tent nila, mga MSR, yung mga pangtupi na MSR. So yung mga madadaanan tayong mga kubo. So I think bahay ito ng mga katutubo dito. Last time ulit. After almost 4 hours of hike. So far, average pa rin yung difficulty ng trail. Past 8 a.m. Medyo mainit pero buti na lang shaded tong trail. So paano na lang kung medyo babad kami sa araw. Yan, isa sa mga porter namin. Four and a half hours ng hike. So from the last na rest namin, medyo mas mahirap na yung trail papunta dito. Ayun, so kahit nasa shade tayo, mainit pa rin. Kahit malino. Kasama ko yung porter namin na si Jose. May part kasi dito ng gubat na nasunog yata. Sobrang init. Hours of hike. So far yung mga dinaanan namin na bahagi ng trail parang akyat baba. Ayan, sabi ni Manong Guy, malayo pa yung first campsite. Yung mga open areas daw na to, posibleng nililinis ng mga katutubo tapos dito sila nagtatanim. So tulad ito, may mga tanim doon na saging tsaka gabi. Five hours and 30 minutes na yung nakakalipas. Yan, rest ulit dahil sobrang init. So may mga katutubo dito. Yan, so after traveling or hiking 10.45 kilometers, so ito na yung narating namin. Ito yung view. 2 hours pa daw. And dito na rin kami nag-lunch. So 2 oras para marating yung campsite. Yun na pala yung Mount Mantalingahan. So after more than 1 hour na nagpahinga dito plus yung lunch. So time to continue the hike.
water source. So, dito sila nagigib no kanina. Okay. Minutes na lakad galing dun sa resting area. Yan, madadaanan natin itong isang century-old tree. Yan, sobrang laki niya. So another century tree maybe. Hours ng hike namin. So ito, nandito pa rin kami sa gubat. Pero sabi naman ni Manong Guide, siguro mga 30 minutes na lang bago yung campsite kung saan kami mag-i-stay for the night. So yung amazing so far sa trail, majestic yung mga kahoy dito. So ang tatangkad, ang lalaki, so yung ilan is century-old trees. So amazing. Yan, yung nga lang may mga natumba siguro due to typhoon. So ito na pala yung campsite. So this after more than 9.5 hours. Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Si Carl. Prem! Ano ka pala dyan? Halika na dito. Prem? Picture. Wala na siguro. Picture, King. Kasi wag ka muna mag-plans versus zombie. Kakainin, maging kalakasan po ng aming katawan magamit po sa mga paglilingkod sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Past 7 AM. Sa original schedule aalis ng 6 AM pero ito medyo late na kaming nakapag-prepare. Hello, a Brainian adventurer. Minutes na lakad namin galing dun sa campsite. So may madadaanan kami dito na dwelling area ng mga katutubo dito sa Mount Mantalingahan. Yung mga
Nakikita natin dito na tanim ng katutubo, palay, tsaka may mga saging. Tapos yun, kapansin-pansin na yung sistema ng pagtatanim. Ang ginagamit nila na system is yung kaingin system. Sinusunog nila yung area para matamnan. After 1 hour galing dun sa campsite namin, so puro halos pababa yung trail. At again, yun, medyo mainit. Katapos ng puro pababa, paakyat naman yan. So ngayon, ito yung appearance ng trail namin. Manipis siya na ridge. So pwede kang mahulog sa left side or sa right side. And after almost 2 hours from the first camp, nasa second camp na tayo. Ano ulit yung pangalan ng campsite na to? Kawayan. Dahil sa Kawayan. Tubo. May nagbenta ng tubo. Magkano yung benta niya? So parang mas matitindi na yung mga assault packet sa Camp Paray-Paray, yung next campsite namin. More than 3 hours galing dun sa first campsite namin. So yan, another village ng mga katutubo dito. Day 2 ng aming Mount Mantalingahan hike. Hindi talaga biro yung init. Dahil rin siguro April ngayon, so hot and dry season dito sa Pinas. Saging. Si tatay nagbebenta ng saging. Okay. Yan, 4 hours of hike. Ito na yung sinasabi ng guide namin na mabato na bahagi ng trail. So may malaking bato. Ganda siguro ng view dyan habang kumakain. Magayin namin kumakain siya dun sa taas.
Yan, lunchtime na. Puro assault. Tapos rocky yung trail. Buti lang medyo naging maulap para kahit pa paano mabawasan yung init. Five hours ng hike namin ngayon, day 2. Mantalingahan. Narating na namin yung starting point kung saan may makikitang mga moss na nakakapit sa mga puno. Isip lang tayo dito sa ilalim ng natumbang puno. Ayan. Yan ang weird, meron tayong maladaanan dito na butas. Yung isang ito rectangular, pero may katabi siya na isa. Yun, para siyang pinagtaguan ng treasure. More than 5 hours ng hike namin. Ito na yung scenery. Kumain na kayo? Kumain kami ng candy. Birthday ni Bero eh. Celebrate kaya natin. Hindi. Punta kami dun sa Zambales ha. Ha? Sagot mo kami dun. Pogi, wala ako dun. Nasaan ka? Dito. Ay, kanina yung bag. Hindi, pupunta kami dun eh. Almost 1 PM. Yan, pagkalampas namin sa magandang viewing point na yan, mukhang pababa na naman yung trail. Yan, buti rin at medyo maulap kahit paano nabawasan yung init ng panahon. So yung isang kailangan dito sa Mount Mantalingahan, kailangan magbaon ng maraming tubig. So far, flat naman yung bahagi ng trail na to, kaya madali lang maglakad. Yan. So yung bahagi ng trail na to ay Rocky Ridge. Taas na namin. Sa open spot na tayo. So meron itong malaking bato na parang may mga red-orange algae sa side. So spot para magpa-picture. Kalampas natin dun sa Rocky Knife Edge na trail, may mga madadaan na tayo dito ng mga picture plant, pero natuyo sila siguro dahil yun nga, April, dry season.
Dada J. Baton. Uy. Almost 2 p.m. Ito, so rocky yung trail. Tapos parang assault ulit. Yun, time check tayo. So 5 minutes after 2 p.m. Balik tayo sa open area and rocky trail. Oh, may clearing. Welcome to Tukapongdan. Ayun daw yung tawag sa trail na to or bahagi ng trail na to. Diba yung kamsa, diba nila? Yung bulldog. Yung bulldog, yung sinastat, diba may malinis yan doon? Pagkalampas natin dun sa rocky trail, ayan, balik tayo sa normal trail. Sabi ni Pogs kanina, yung guide namin, mga 30 minutes na lang bago yung next campsite. Time check, it's 3:25. So that is almost 8 hours galing doon sa campsite bago marating ang Faray-Faray campsite. Yan mga kaibigan nating nagdodog show ng vlog. A few moments later. Wait lang. Okay, 1, 2, 3. Hello. So we'll have ginisang sayote and also nilagang baboy. What else, Chris? King pala. King, what else? Ilagang baboy. Napaka-nonchalant, no? Ano ba, Chel? Nilagang baboy, ginisang sayote. Ay, watsa. Ilang. Ako dyan, ako magdadayan dyan. Wala pang extra na Akala bumili ka, frame. Paano ako makakabili? Ito yung ulam namin. Sinigang? Fried barracuda. Where's the sinigang? Sayote with sardinas. Barracuda tawag sa isda, no? Sinigang na baboy. And nilaga. Nilaga. Nilagang baboy. Pala. O, tigi-isa lang nahiwa. Parang gusto ko kumain na marami. Sige na, buliin na. Game na, Keds. Maraming salamat po, Ama, sa biyayang Tomorrow.